Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, tulad ng aking paalala, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala. At kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay muling dudulog sa salita ng Diyos. Bagaman hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay, sa larangan ng pananalangin, na mamaya ay ating gagawin, maihahaing natin anuman ang ating damdamin at higit sa lahat tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Sa araw na ito ay tutunghayan natin ang salita ng Diyos. Tayo ay nasa aklat ng mga gawa. Kaibigan, kapupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos. Kaya halika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw na ito ay ating tutunghayan ang patungkol sa priority. Bilang mga anak ng Diyos, ano ba ang ating priority o kaunahan sa buhay? Bago natin tunghayan ang Kabanata 4 sa Aklat ng Mga Gawa, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Kami po ay muling dudulog sa inyong salita at nais po namin na sa maraming kapamaraanan o Diyos, kayo po ay mangusap sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, at ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay patuloy ang ating ilang pag-aaral sa salaysay ng ilang piling talata sa aklat ng mga gawa. Titingnan po natin kasi itong buwan na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa in the book of Acts. Tutunghayan po natin hanggang matapos natin yung chapter 28. Ngunit piling-piling mga talata lamang bawat kabanata ang ating pag-aaralan. At ngayong araw na ito tayo ay nasa kabanata 4 na at paaalalahanan natin ang ating mga sarili kung paano tayo tutugon sa mga paghahadlang sa pagpapahayag ng kaligtasan sa kapwa. Ano ang naging kaunahan o yung naging pananaw ni Apostol Pedro at Juan nang sila ay inuusig dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 4. Mag-aaralan natin at kukuha tayo ng paalala sa mga talata 13 hanggang talata 22. Acts chapter 4, verses 13 to 22. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang 2 verses lamang at ito ay ang verses 17 and 19. Acts 4, ganito ang ating mababasa dito sa talata 17 muna. Pero para hindi na ito kumalat pa sa mga tao, pagbawalan natin ang dalawa na huwag na uling magsasalita kahit kanino sa pangalan ni Jesus. At talata 19,
Sumagot sina Peter at John, kayo na ang humusga kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Sundin namin kayo o ang Diyos. Alam mo kaibigan, ang buong kabanata 4 dito sa Aklat ng Mga Gawa, ito ay patungkol sa gawa at karanasan ng mga alagad. The first apostles of the Lord Jesus Christ, o disciples rather. Dito sa 2 talata ay nakaranas ng pananakot sina Pedro at Juan. Sila yung mga apostol ng ating Panginoon. Sabi nga ron, pagka tin-translate mo sa wikang Ingles, ang sabi ron you cannot preach in His name. At alam mo, ito ang pagbabawal ng mga mismong pinuno ng Israel. Bagaman sa mga unang pahayag sa ibang bahagi sa Bagong Tipan, patungkol sa muling pagkabuhay na nais itago ng mga pinuno, lalong-lalo na yung mga Sadducees, ay alam mo kaibigan, hindi nila maitatago ang himalang ginawa ng 2 apostol. Sapagkat alam mo yung mga Sadducees kasi, ang Judaism kasi kaibigan, yan ay may 5 maituturi na streams at isa rito yung the sect of the Sadducees na hindi sila naniniwala sa resurrection. Ngunit dito sa natunghayan nilang himalang ginawa ni Pedro at ni Juan, hindi nila ito maitatago sapagkat nakatayo sa kanilang harapan yung pulubing pinagaling ng 2 apostol. Sa laysay nga, bukod sa pagbabawal, pagka pinag-aralan mo yung pagbabawal, dito, sabing ganyan na sila ay panandaliang tinigil. Pinagbawalan sila at pinagsabihan. Dito sa buong salaysay, dito sa talata na ating pinag-aaralan, makikita natin kumbaga sa merong babala. Ngunit napakaganda ng tugon ni na Pedro at ni Juan. Alam mo, bago ang pangyayaring ito, nakita natin ang pahayag ni Pedro. Sabi nga ni Pedro sa talata 11, sino ang susundin namin? Alam mo kaibigan, malinaw ang paliwanag o pakahulugan ng talata na hindi sila susunod sa anumang utos ng tao, lalong-lalo na kung ito ay labag sa utos o panuntunan ng Diyos. Bagaman na maaring nabalisa ang 2 apostol, kaibigan, dito makikita natin ang naging kaunahan nila ay ang kanilang katapatan at ang kanilang tungkulin sa Panginoon. Sa karanasan ng 2 alagad, kaibigan, alam mo, ang usapin dito ay ang pagpapahayag patungkol kay Jesus at sa kanyang ginawa. Ganito dapat ang asal natin, anuman ang pagsalungat na ating mararanasan, kanino man galing o sa anumang kadahilanan. Tandaan natin, Diyos ang ating kaunahan. Ito yung madalas natin nababanggit dito sa ating programa na hindi tayo ligtas sa mga panguusig, sa mga persecutions. Sa tugon ng 2 apostol, maaari nating ipakahulugan na nag-aalab sa puso nila ang salita ng Diyos. At alam mo, napakaganda, walang makakapigil sa anumang nakita at narinig nila mula kay Kristo. Kasama nila si Jesus nang hindi kukulangin sa 3 taon at ang pagbabawal, yung bang ban, ay hindi hadlang upang sila ay sumunod sa kanilang tungkulin para sa Panginoon. Alam mo, kung iisipin natin ang ating karanasan, nahaharap din tayo sa iba't ibang uri ng panguusig. Maaring tayo ay pinatitigil rin, di ba? Sa pangangaral ng salita, for whatever reason, o kaya ay tayo ay kinukutya, o kaya ay makaranas ng pananakit, physical man yan o verbal. Alam mo, may mga tinaguriang ngang martyrs of the faith, sila na nagbuwis ng buhay dahil sa Ebanghelyo, at yan ay makikita natin o mababasa natin sa mga nakaraang pangyayari. Katunayan lamang ang salaysay at karanasan ni Pedro at ni Juan, maging tayo kaibigan na may hahadlang sa anumang kapamaraanan upang tayo ay kanilang patigilin. Ngunit hindi tayo titigil, maisulong lamang natin ang layo ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Tayo naman ay nagpapahayag lang, ang Diyos ang nagliligtas.
Isang malaking hadlang sa kapahayagan ng mabuting balita ay ang kasalanan. Iyan ay isa sa mga hindrances. Hindi magiging mabisa ang anumang pahayag natin o patotoo kung hindi tayo namumuhay ng maayos sa harap ng Diyos. Kaibigan, sina Pedro at Juan ay nagpakita ng katapatan sa Diyos sa kanilang tungkulin. Ang pagiging tapat ay isang magandang patotoo sa isang mabisang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At alam mo, ang katapangan rin ng dalawang apostol na to ay nagpahayag ng kanilang paninindigan at higit sa lahat ng kanilang priority o kaunahan. Higit sa lahat, no? Nung sila ay nalagay sa alanganin, they were threatened. Ika nga, tayo ay manindigan sa ating patotoo. Ito ang isang magandang paalala. Ano man ang hamon o pagsubok o pagpipigil mula sa ating kapwa. Kaibigan, dito sa salaysay na ating pinag-aaralan, verses 17 and 19, naranasan ng dalawang apostol ang proteksyon ng Panginoon sa kanilang ginawa. Kaibigan, anuman, sinuman o saan man manggaling ang anumang hadlang sa ating tungkulin para sa Panginoon, tandaan natin, siya ang ating kaunahan at tayo ay kanyang iingatan. Ako po ay si Pastor June Matundan, isa pong lingkod ng Panginoon sa 3 community churches dito sa Las Piñas at nagtuturo po kasalukuyan sa Dr. Philemon C. Aguilar Memorial College. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Patuloy po namin, Panginoon, itinataas sa inyo ang mga kailangan o desires ng puso nila sa prison ministry. Lalong-lalo na, Panginoon, aliwin niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga individual deprived from liberty. Nawa po, Panginoon, ay lagi niyo po silang bisitahin na magkaroon po ng malinaw na kinabukasan at pag-asa. Panginoon, tinataas din namin ang sistema ng aming pong judicial o sa hukuman na kung saan ay makaroon po sila ng maayos na katarungan at patas na desisyon. Panginoon, salamat po na sana po ang mga NGOs o mga simbahan ay patuloy po sa kanilang pagkilos sa prison ministries. Ganun din po na sana po iligtas po sila sa anumang karamdaman o sakit ngayon na tinatawag na COVID-19. Even sa kanilang mga mahal sa buhay, bigyan niyo po sila ng katiyakan na hindi niyo po sila iwanan at pababayaan. At ngayon ay tinataas namin ang pangangailangan sa mga hospital ministries. Muli po, Panginoon, sa panahon ng pandemya ng COVID-19, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po silang bigyan ng kaligtasan, malayo man sa anumang pagkalat ng bakterya o virus na ito. Salamat po, Panginoon, tinatas namin sa inyo ang the Department of Health, maging lahat ng aming frontliner. Ilayo niyo po sila at cover them with your precious blood. Maraming pong salamat, Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng ospital, maging sa publiko at mga pribadong ospital at klinika. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mga kapangangailangan. Ano mang gastusin nila, Panginoon, lalong-lalo na ang mga mahirap at mga maralita, na sana po ay sila po ay titingin at manalangin na kayo po ang Diyos ng mga Diyos, ang mga pinakadakilang manggagamot na hawak po sa aming kalusugan. Maraming pong salamat muli, Panginoon, sa mga oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas, Hesus Kristo. At lahat po ay magsabing Amen at Amen. Tunay nga na tayo ay nakakuha ng magandang paalala
patungkol sa salita ng Diyos sa tuwi-tuwi na tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi lamang kaibigan, sa pagpapahayag tayo maaring kinukutya o nakakaranas ng panguusig sa anumang larangan sa ating buhay bilang mga mananampalataya, kabilang ang panguusig, pangungutya, mga hadlang sa ating patotoo bilang mga anak ng Diyos. Kaya lamang kinakailangan tayo ay naninindigan na ang ating kaunahan ay ang ating Panginoon. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Bigyan mo kami ng katatagan, Panginoon Diyos, sa lahat ng uri ng pang-uusig habang kami po ay nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan para sa aming kapwa. Marami pong salamat sa lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.